Ngayon ang ating i-recap ay isang action thriller movie na pinamagatang Bullet to the Head. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang pelikula sa isang Asian detective na nagngangalang Taylor Kwon na naghihintay para sa isang kapwa-pulis na sunduin siya. Ang hindi niya alam ay nakaset up na pala siya at malapit ng maambush. Tinutukan siya ng baril ng isang tiwaling pulis, ngunit naligtas siya sa tamang oras ng isang hitman na nagngangalang Jimmy Bobo. Ang cop savior hitman ay isang matigas at matikas na lalaki, nasa middle age, at may ilang mga prinsipyo. Gagawin niya ang lahat upang makamit ang kanyang mga layunin, maliban sa iisang bagay, hindi siya pumapatay ng mga babae at mga bata. Sa kasalukuyan, makikita si Jimmy at ang kanyang partner na si Louis Blanchard, na pumunta sa isang marangyang hotel, para tuparin ang isa sa kanilang mga kontrata. Ang target ay isang dating opisyal ng WDCPD, na nagngangalang Hank Grely. Abala si Hank sa pagsinghot ng droga, at naghahanda na magkaroon ng kasiyahan kasama ang isang babae, walang malay sa panganib na paparating. Pagbukas niya ng pinto, ipinakita sa kanya ni na Jimmy at Louis ang mga pekeng police badge, para makapasok sila sa loob. Dahil walang nakikitang warrant si Hank, sinabi niya sa kanila kung saan sila maaaring pumunta, at kung ano ang maaari nilang gawin sa kanilang mga buhay, ngunit pinilit pa rin ni na Jimmy at Louis na pumasok. Nagbanta si Hank na ipatanggal sila sa pagkapulis, ngunit hindi ito pinansin ni na Jimmy. Matapos isara ang pinto, binaril ni Louis si Hank ng 2 beses, dahilan para bumagsak siya sa sahig. Narinig ni Jimmy ang umaagos na tubig, kaya nagtungo siya sa banyo para tingnan ito, at nadatnan doon ang hubad na babae, na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Habang tinitigan ni Jimmy ang kanyang baril, napansin niya ang isang tato ng panther sa balikat ng babae at nakilala niya ito. Sunod na narinig ang isang putok ng baril at tunog ng nabasag na salamin mula sa banyo, dahilan para muling imulat ni Hank ang kanyang mga mata. Sinamantala niya na na-distract si Louis para makalusot sa kanya at kunin ang kanyang baril. Nang babarilin na sana ni Hank si Louis, dumating si Jimmy at iniligtas ang kanyang partner, sa pamamagitan ng pagbaril niya muli kay Hank sa ulo. Habang naghahanda silang umalis, nagtanong si Louis kung sino ang nasa shower, kung saan sumagot si Jimmy na isa itong bayaran na babae, at pinatay na niya ito. Pumunta sila sa isang abandonadong shipping dock, para alisin ang mga armas. Ipinagtapat ni Jimmy na hindi niya talaga pinatay ang babae, ngunit tiniyak niya kay Louis na wala itong sasabihin, dahil mas natatakot ang babae sa kanila, kaysa sa mga pulis. Pumunta sila sa isang matao na bar, upang makilala ang kanilang middleman na si Ronnie Earl, habang binabantayan sila ng isang matangkad at matiponong lalaki. Habang papunta si Jimmy sa banyo, nilapitan ng nasabing lalaki si Louis, at sinaksak ito ng maraming beses sa gitna ng kaguluhan sa loob ng bar. Natabunan ng malakas na tugtog ang pangyayari, at si Louis ay nagsimulang maglakad palayo hawak ang kutsilyo sa kanyang kamay, sinusubukang hanapin ang lalaking umatake sa kanya. Sinundan din ng misteryosong lalaki si Jimmy sa banyo, sinubukan siyang patayin, ngunit mabilis na gumanti si Jimmy at lumaban sa kanya. Nagmamadali siyang lumabas, at nakita niyang patay na si Louis, habang nasa kamay pa rin ang kutsilyo. Kinuha ni Jimmy ang kutsilyo bilang isang uri ng pangako, na hahanapin niya ang sinumang responsable sa pagpatay sa kanyang partner, at pagbabayarin niya ito. Samantala, dumating si Detective Kwon mula sa DC, ang parehong detective mula sa simula ng pelikula, na pinalipad upang imbestigahan ang kaso ng pagpatay kay Hank, dahil si Hank ay dati niyang partner. Sa kanyang pagdating, nakita niya habang iniimbestigahan ng mga pulis ang babaeng Russian, na iniligtas ni Jimmy sa banyo sa naunang eksena. Ipinaliwanag ng babae na gusto lamang patayin ng mga hitmen ang kanyang kliyente, ngunit hindi niya matukoy kung sino ang mga ito, tulad ng inaasahan ni Jimmy. Ang local PD ay nagsalaysay kay Detective Kwon tungkol sa kaso, at nagtataka kung bakit mag-iiwan ng testigo, ang mga mukhang propesyonal na mga hitmen. Bukod kay Jimmy, ngayon ay nakita din ng detective ang tato ng babae. Sa morgue, nagsimulang magsalita si Detective Kwon, tungkol sa masamang track record ni Hank. Lumalabas na na-discharge siya sa puwersa, dahil sa pagnanakaw ng ebidensya sa isang kaso. Ipinaalam ng isang tawag mula sa DC, ang koneksyon ni Hank kay Baby Jack, isang gangster at racketeer ng proteksyon. Dagdag pa dito,
nagkaroon din ng background check kay Luis, na nagdirekta sa kanya kay Jimmy. Ipinaalam ng detective sa dibisyon ng pulisya ang tungkol sa impormasyon, ngunit mas gugustuhin ng local PD at isa pang opisyal na nagngangalang Detective Brown na lutasin ang kaso mismo, kaya kinuha nila ang kanyang baril sa dahilan na wala siyang permit sa lungsod para gamitin ito. Hindi maaaring maupo lamang si Detective Kwan at walang gagawin, ngunit wala siyang autorisasyon at ebidensya para arestuhin si Jimmy. Dahil dito, nag-iwan siya kay Jimmy ng voicemail at hinikayat siyang makipagkita sa isang bar, upang makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Luis. Tila tinanggap ni Jimmy ang pakikipagkita, habang paikot-ikot siya sa kanyang pribadong lake house, at nagpapantasya tungkol sa paghihiganti para sa kanyang partner. Dumating siya sa bar na may dalang bote ng paborito niyang alak, nagbayad para sa baso, at nagbuhos ng inumin. Nagsimula silang mag-usap, ngunit halata na wala silang tiwala sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Detective Kwan na hindi siya interesado sa pag-aresto kay Jimmy, at sa halip ay gustong makipag-team up sa kanya, para hanapin ang tao na umupa sa kanya para patayin si Hank, sa pag-aakalang sila rin ang nasa likod ng pagpatay kay Luis. Sinabi ni Detective Kwan na pareho sila ng layunin ni Jimmy, ngunit si Jimmy ay hindi nagpapakita ng interes na makipagtulungan sa kanya. Pagkatapos umalis sa bar, naglakad si Detective Kwan sa matao na kalye. Napansin niya ang dalawang lalaki na sumusunod sa kanya, kaya sinubukan niyang pumunta sa madaming tao at tumakas. Sinimulan siyang habulin ng mga lalaki, habang pumunta siya sa isang parking lot, nagtago sa pagitan ng mga sasakyan, at sinubukang malampasan ang mga ito. Nang magkaroon ng pagkakataon, hinampas niya ang isa sa mga lalaki, kinuha ang kanyang baril, at pinatay ang lalaki sa proseso. Habang na-distract ang detective sa nakitang police badge sa bulsa ng kanyang napatay, pinaputukan siya ng isa sa mga lalaki, at natamaan siya sa dibdib. Na-corner si Detective Kwan sa pagitan ng dalawang sasakyan, at wala na siyang bala. Lumapit ang lalaki at itinutok ang baril handa siyang patayin, nang biglang dumating si Jimmy at iniligtas ang buhay ng detective, sa pamamagitan ng pagsagasa sa lalaki gamit ang kanyang sasakyan. Sumakay si Detective Kwan sa kotse, ngunit nagtutukan sila ng kanilang mga baril sa isa't isa, dahil sa kawalan ng tiwala. Ngunit ibinaba nila ang mga baril, dahil may mga bagay na kailangang ayusin si Detective Kwan, at ang pagkauhaw ni Jimmy sa paghihiganti, ay nagpakumbinsi sa kanila na magtiwala sa isa't isa at magtulungan. Samantala, ang hitman mula sa bar na nagngangalang Keegan, ay nakipagkita sa kanyang amo na si Robert Morel, at Marcus Baptiste na abogado ni Robert. Napag-alaman na si Hank ay may katibayan na binayaran ni Robert ang isang kongresista, upang patnubayan ang isang government contract sa kanilang paraan, at nagplanong e-blackmail sila nito. Ito ang patunay na si Robert ang siyang umupa kay Jimmy at Luis upang patayin si Hank, at pagkatapos ay sinubukan ding ipapatay sina Jimmy at Luis kay Keegan, upang maalis ang anumang bakas na magtuturo kay Robert na siyang utak ng lahat. Gayunpaman, ibinigay ni Hank ang katibayan sa isang lokal na mobster na pinangalanang Baby Jack, para itago ito at ingatan, kung kaya ay naging susunod siya na target ni Keegan. Dinala ni Jimmy si Detective Kwan sa isang tattoo shop, na pagmamayari ng kanyang anak na si Lisa, para ipagamot ang kanyang mga sugat. Bago pumasok sa loob, inalis ng detective ang pin mula sa baril ni Jimmy, at tinawagan ang local PD para i-update sila sa kanyang mga aktibidad, na nagpapakitang hindi pa rin siya nagtitiwala sa lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Habang inaalis ni Lisa ang bala sa kanyang katawan, napansin niya ang tato ng isang panther sa kanyang balikat, katulad ng nakita niya sa likod ng babaeng Russian kanina sa presinto. Sa kanilang pag-uusap ni Lisa, inihayag ni Kwan na bilang isang detective, ay dapat niyang arestuhin si Jimmy sa isang punto. Samantala, makikitang hinanap ni Keegan si Baby Jack sa isang pribadong bar, na ginagamit niya bilang front para sa kanyang ilegal na negosyo. Hindi niya pinansin ang babala ng bartender, at pumunta sa likod na may nakalagay na silencer sa kanyang baril. Pinatay niya ang mga tauhan ni Baby Jack, at sinabihan siyang buksan ang safe, bago siya patayin din. Kinuha ni Keegan ang ebidensya sa loob ng safe at umalis sa bar, bago walang awa na pinatay ang bawat individual doon. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse ni Robert, at tinapos ang kanyang misyon, sa pamamagitan ng pagbigay ng ebidensya. Sa sasakyan, sinabihan ni Jimmy si Kwan na hindi siya gaanong magaling na detective, dahil akala niya ay girlfriend ni Jimmy si Lisa.
Habang naging seryoso ang kanilang pag-uusap, ipinakilala ni Jimmy si Ronnie Earl bilang kanilang middleman ni Luis, at si Detective Kwan ay nag-request ng isang background check dito. Nagpasya silang bisitahin siya sa isang Turkish bathhouse, kung saan huling ginamit niya ang kanyang credit card. Samantala, ang kakilakilabot na nangyaring patayan sa bar ay natuklasan ng pulisya. Dumating sina Detective Kwan at Jimmy sa bathhouse, na nagtatalo tungkol sa kung sino ang papasok sa loob. Ipinagyabang ng detective ang tungkol sa kanyang kakayahan na patayin si Jimmy gamit lamang ang kanyang telepono, ngunit tumugon si Jimmy na kaya niyang patayin ang detective, sa pamamagitan lamang ng isang piraso ng mansanas. Dahil dito, mag-isang pumasok si Jimmy sa bathhouse. Pinagbantaan niya ang babae na nagmamasahe kay Ronnie, kung kaya ay umalis ito. Kinumpranta ni Jimmy si Ronnie, ngunit itinanggi niya na sangkot siya sa setup. Nang sinadyang tumalikod si Jimmy, sinubukan siyang barilin ni Ronnie, ngunit napagtanto niyang nakuha na niya ang mga bala mula sa kanyang baril. Siya ay nagsimulang manginig, ipinagtapat na si Marcus ang taong kumuha sa kanila. Nag-alok si Ronnie ng pera kay Jimmy upang kalimutan ang buong bagay na ito, ngunit mayroon ng impormasyon ngayon si Jimmy na kailangan niya, at hindi nag-atubiling kalabitin ang gatilyo ng baril. Gayunpaman, hindi niya ito mapaputok, dahil sa pag-alis ni Detective Kwan ng pin sa kanyang baril. Sinubukan ni Ronnie na alisin ang sandata sa kanya, itinulak siya sa pader habang marahas silang nagsuntukan sa isa't isa. Kasunod ng ilang paulit-ulit na suntukan, dinaig si Ronald ni Jimmy, at tinapos siya gamit ang sariling reloaded pistol ng lalaki. Pagkalabas ng bathhouse, inilabas ni Jimmy ang kanyang galit kay Detective Kwan, dahil sa pakikialam nito sa kanyang baril. Pagkatapos ay nagpatuloy sila para hanapin si Marcus. Natunton nila si Marcus sa isang masquerade party na siya ang nag-host. Napansin ni Jimmy si Keegan sa crowd, habang kinakalikot niya ang kutsilyo ni Luis, ngunit masyadong madaming tao ang party para gawin ang paghihiganti, kaya pumunta na lamang siya kay Marcus sa itaas. Pumasok si Marcus sa isang silid kung saan nagdaraos ng business meeting si Robert, nagtatanong kung may kailangan siya. Minaliit siya ni Robert sa harap ng mga panauhin, sinabihan siyang bigyan sila ng privacy, pagkatapos magdala ng mas maraming alak. Umalis siya palayo, at nagpas siyang magbuhos ng ilan sa espesyal na inumin ni Robert. Si Marcus ay lasing na pumasok sa banyo, kung saan tinutukan siya ng kutsilyo at ni-knockout siya ni Jimmy. Matapos buhatin si Marcus palayo sa party, tinali siya sa backseat ng sasakyan, hanggang sa magising siya at sinubukang kumawala, na naging sanhi ng pagsuntok muli sa kanya ni Jimmy. Matapos malaman ang pagkawala ni Marcus, tinawagan ni Robert si Detective Brown na tila nasa kanyang payroll, upang hanapin ang telepono ni Marcus at binigyan ng go-ahead signal si Keegan, na patayin ang mga kidnapper. Dinala si Marcus sa ligtas na lake house ni Jimmy, at tinali sa isang upuan para sa interogasyon. Pagkatapos magtalo kung sino ang magsisimula ng interogasyon, si Detective Kwan ang unang nagtanong, at sinubukan na makuha ang kanyang mga sagot gamit ang mga taktika ng pulisya. Tinanong ng maayos ng detective si Marcus, ngunit si Marcus ay naging street smart at tila hindi nahuhulog sa mga mind games ng detective. Dito na pumasok si Jimmy. Kumuha siya ng hunting rifle mula sa kanyang dingding, at hinampas nito si Marcus, na naging sanhi ng pag-amin ng tila matigas na abogado, lahat ng alam niya tungkol kay Ronnie, sa mga ilegal na aktibidad ni Robert, at kay Keegan. Ibinunyag din niya na ang pagpatay kay Jimmy at Luis, ay isang paraan lamang para malinis at walang aberya, sa naging pagpatay kay Hank. Matapos kunin kay Marcus ang flash drive, na naglalaman ng lahat ng mga ilegal na dokumento ni Robert, binaril siya ni Jimmy at walang pag-aalinlangan na pinasabog ang kanyang ulo. Ang pagpatay kay Marcus ay hindi naging pabor para kay Detective Kwan. Habang sila ay nagtatalo, si Keegan at ang kanyang mga kapwa mersenaryo, ay dumating at nagpaulan ng paputok sa lake house. Muntikan nang matamaan sina Jimmy at Detective Kwan, dahilan para tumalon at sumisid si Jimmy sa tubig, na sinundan naman ng detective. Pumasok sina Keegan at ang kanyang mga tauhan sa lake house, at natuklasan ang patay na katawan ni Marcus. Nang makaahon na si Jimmy mula sa tubig, pinasabog niya ang isang bomba na nakatanim sa ilalim ng lake house, ngunit si Keegan ay mabilis na tumalon sa bintana hanggang sa tubig, iniligtas ang kanyang sarili, habang ang lahat ng kanyang mga tauhan ay naiwang nasunog sa pagsabog. Dinala ni Jimmy si Detective Kwan sa bahay ni Lisa, kung saan natuklasan ng detective na ang flash drive,
ay naglalaman ng listahan ng mga taong tumanggap ng suhol mula kay Robert. Gayunpaman, plano pa rin ng detective na ipagkanulo si Jimmy, at tumawag sa local PD, para i-update sila sa kanyang naging investigasyon. Nang maglaon, ipinagtapat niya ang kanyang intensyon kay Lisa, at sinabi na bilang isang pulis ay dapat niyang arestuhin si Jimmy sa isang punto. Sinubukan ni Lisa na pigilan ng detective sa kanyang maaaring gagawin, sa pamamagitan ng pagbanggit sa mabait na puso ngunit kakilakilabot na pagkabata ng kanyang ama. Nang maglaon sa kotse, napagtanto ni Jimmy na mayroong isang emosyonal bond ang nabuo sa pagitan ng detective at ng kanyang anak, at nagbigay siya ng ilang background sa ina ni Lisa, na isang bayaran na babae at drug addict, at patay na rin ito, 15 taon na ang nakaraan. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng detective na makikipagkita siya sa isa pang pulis, at gagawa ng kaso laban kay Robert. Hindi sumasang-ayon dito si Jimmy, at sinabing ang tanging paraan lamang para mapatahimik siya ay ang patayin si Robert. Muli nilang hinatak ang kanilang mga baril at itinutok sa isa't isa, hanggang sa nauwi sa paghihiwalay. Ngunit bago pa man ito, pinagbantaan ni Detective Kwan na arestuhin niya si Jimmy, pagkatapos niyang masampahan ng kaso si Robert. Samantala, makikita si Robert na nakikipag-usap kasama si Detective Brown, na nagpapaliwanag na si Jimmy ay may anak na babae na maaari nilang gamitin, bilang pain para maibalik ang flash drive. Inutusan si Detective Brown ni Robert na ipadala si Keegan para kidnapin si Lisa, pagkatapos ay patayin si Keegan sa sandaling mabawi na nila ang flash drive. Naniniwala si Robert na hindi sapat ang pagpapahalaga ni Keegan sa pera, at ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho para magkaroon ng pangalan, kaya hindi niya mapagkakatiwalaan ang ganoong tao. Hindi nagtagal, pumasok si Keegan sa tattoo shop ni Lisa, at tinangay niya ang dalaga matapos niya itong ma-knockout, pati na rin ang kanyang kliyente. Sa sumunod na eksena, makikita si Detective Kwan sa parehong underpass mula sa simula ng pelikula, habang nakikipagkita siya sa local PD, at sinabi sa kanya na nalutas na niya ang kaso. Ngunit natuklasan ng detective na ang chief ay tumatanggap din ng suhol mula kay Robert, nang tinutukan siya nito ng baril. Dumating si Jimmy sa tamang oras, at iniligtas muli ang buhay ni Detective Kwan. Sa kanilang pag-alis ng magkasama, kumontak si Keegan kay Jimmy, at nagbanta na papatayin ang kanyang anak, kung hindi niya isusuko ang flash drive. Sumabog sa galit si Jimmy at nanumpa na hindi siya titigil, hanggat hindi niya mapatay ang lalaking dumukot sa kanyang anak. Iginapos ni Keegan si Lisa, sa ikalawang palapag ng isang abandonadong bodega. Gustong tiyakin ni Robert na ang plano ay tumatakbo ng maayos, at minamaliit si Keegan sa proseso. Nakaramdam ng kawalan ng respeto si Keegan sa sarili, dahil sa halatang kawalan din ng tiwala ni Robert sa kanyang paghawak sa sitwasyon. Nang magpakita si Jimmy, kinapkapan siya ng mga tauhan ni Robert upang matiyak na wala siyang anumang armas, at dinala siya sa itaas sa kanilang amo. Nang makaharap niya si Keegan, nanumpa siyang papatayin niya ito. Pagkatapos sumang-ayon ni Jimmy na papatayin niya si Detective Kwan sa halagang 250 grand, hiniling niya na makita ang kanyang anak, bago niya ibigay ang flash drive. Kahit ayaw ni Keegan na gawin ito, sumang-ayon si Robert. Binigay ni Jimmy ang flash drive, kung kaya ay pinakawalan nila si Lisa. Sa kanilang pag-alis, sumilip sa kanila si Detective Kwan nang hindi napapansin, kinunan ang mga kontrabida ng video sa kanyang cellphone, habang si Keegan at Robert ay nagtatalo. Nagalit si Keegan na nag-alok si Robert ng napakalaking pabuya kay Jimmy, na siyang pumatay sa kanyang grupo. Bilang resulta, nagpaputok siya ng 2 round sa ulo ni Robert at Detective Brown nang walang pag-alinlangan. Kasunod nito, lumabas si Detective Kwan mula sa pagtago, at pinatay ang isa sa mga tauhan ni Robert, habang pinatay naman ni Keegan ang isa pa. Nang mapansin ni Jimmy na tumakas si Keegan, sinigurado niya muna ang kanyang anak sa isang sulok, at naghanda upang ipaghiganti si Luis. Dito sinimulan ng mga tauhan ni Robert ang pagbaril kay Jimmy, kung kaya ay pinasabog nito ang bomba na nilagay niya sa kanyang sasakyan, para maalis ang mga ito. Sa kabilang banda, pinatay ni Detective Kwan ang huling mga tauhan ni Robert, na nakakita sa pinagtaguan ni Lisa, at niligtas ang buhay ng dalaga sa tamang oras. Palakad-lakad sina Keegan at Jimmy sa bodega, na nagtitigan at tinutuya ang isa't isa. May pagkakataon si Keegan na barilin si Jimmy, ngunit ang kanyang mga naunang pagkatalo ay pinipilit siyang ipakita ang kanyang lakas at tapang, sa isang pantay na labanan.
Kinuha ni Keegan ang dalawang palakol, binato ang isa kay Jimmy, at sinabihan siyang gamitin ito. Sinimulan nilang ihampas ang kanilang mga palakol sa isa't isa, bawat hampas ay napakalakas, na may kakayahang maputol ang kanilang mga binti. Kahit na si Keegan ay tila nangunguna at walang kahirap-hirap sa paggamit ng palakol, sila ay halos pantay lamang sa galaw, at wala pang isa sa kanila ang nakakapatay sa kalaban. Kalaunan ay naipit si Jimmy kung saan nahati ni Keegan ang kanyang palakol, ngunit buong lakas naman na tinamaan ni Jimmy ang paa ni Keegan, gamit ang talim ng kabilang bahagi ng palakol. Hindi nag-aksaya ng oras, sinaksak ni Jimmy si Keegan sa leeg gamit ang kutsilyo ni Luis, ngunit hindi madaling magpatalo si Keegan, kung kaya ay binunot niya ang kutsilyo sa kanyang leeg habang umaagos ang dugo kung saan-saan, at sinubukang patayin si Jimmy. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Detective Kwan at binaril si Keegan ng 2 beses, iniligtas si Jimmy at binayaran ang kanyang pagkakautang, dahil sa ilang beses na rin na iniligtas ni Jimmy ang kanyang buhay. Kasunod nito, sinabi ng detective kay Jimmy na manatili at ayusin ang lahat sa legal na paraan, ngunit hindi sumunod si Jimmy at mas gusto niyang pangasiwaan ang mga bagay sa kanyang sariling paraan. Dahil dito, binaril ni Jimmy ang detective, at sinabi na i-report ni Detective Kwan na si Jimmy ang pumatay sa lahat ng lalaki, at responsable din sa pagbaril sa kanya. Pagkatapos ay nagpa siya si Jimmy na iwanan ang kanyang anak kay Detective Kwan, matapos makita kung gaano siya kahalaga sa kanya. Samantala, pakiramdam ni Detective Kwan ay may utang pa siya kay Jimmy, para sa pagligtas sa kanyang buhay ng 2 beses, kaya hindi niya binanggit si Jimmy sa kanyang report. Makalipas ang ilang linggo, tinawagan niya si Jimmy para makipagkita sa isang bar. Nagkita muli ang dalawa, ngunit sa pagkakataong ito, si Detective Kwan ay kasintahan na rin ng kanyang anak na si Lisa. Tiniyak ng detective kay Jimmy na hindi niya ito hahabulin para sa kanyang mga nakaraang krimen, ngunit kung lalabag siya muli sa batas, ay makukulong na siya. Hindi pinansin ni Jimmy ang sinabi ng detective, at tinapos ang kanyang inumin bago umalis. Sumakay siya sa kanyang bagong-bagong sports car at nagmaneho palayo, iniisip na isa lang ang kanyang buhay, at dapat niyang sulitin ito. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.